Yan. Welcome sa Usapang Biblia. We are now at episode 6 at dito sa ating topic nga ay ating pag-uusapan ang tungkol sa can a woman be a pastor? O yan, no? Kasi yan, woman pastor, is it biblical? Okay? Sa panahon natin ngayon ay talagang it is hotly debated kung dapat ba na ilagay sa ang mga babae sa role ng pastorship nga, ayan. By the way, dinawin ko lang, this is not about discussion of kung sino ang mas magaling, babae ba o lalaki. Hindi yan ang main issue natin, Ika nga, this is not a matter of chauvinism or discrimination, but it is an issue of biblical interpretation. Okay, so this will be the topic that we are going to discuss. So this will be the topic that we are going to discuss. Is it biblical for a woman to be a pastor? Ayan. Next, is it biblical for a woman to preach or teach in the church? At pangatlo, is it biblical to call a woman a pastor? Ayan. So without further ado, let us dive into our first discussion. Ayan. Is it biblical for a woman to be a pastor? Women in the church are integral, excellent in various gifts such as hospitality, mercy, teaching, evangelism, and helping service, or helping or serving. Okay, so sinasabi dito na of course ang mga babae ay gifted din sila ng mga iba't ibang gift from the Lord for the purpose of serving the Lord or giving service to the church. Okay, while women, sabi rito, are not restricted from public praying or prophesying. Also, hindi rin naman nire-restrict ng Biblia o ng Diyos na sa panalangin o the word or prophesying or in short preaching, the gospel or the word of God. Hindi rin naman binabawal yan sa mga kababayan. 1 Corinthians chapter 11 verse 5, yan yung isang basis natin ng talata. Okay, the Bible specifies that spiritual teaching authority over men is reserved for men. O yan lang yung ibinabawal ng Biblia, na hindi dapat sila hindi dapat ibigay sa kanila yung role ng authority over men, yan, spiritual authority over men. Yan yung pino-forbid ng Biblia. God has ordained that men serve in positions of spiritual teaching authority in the church. Okay, so sinasabi dito na sa lalaki ibinigay yung position of spiritual authority for the sake of church. Okay, setting an example in leadership. Women are encouraged to teach other women, Titus 2:3-5, and are not restricted from teaching children. This design aligns with God's plan for the church functionality. Okay, so nakikita po natin dito na ang ibinabawal sa babae ay yung gampanan nila o kunin nila yung role na ibinigay ng Diyos, particularly or specifically para sa lalaki. So ang pastoral ay intended, purposely given by God for men. Yan ang disenyo ng Diyos at hindi yan dapat ibigay na role sa babae. Although malawak ang ministry ng gawain ng Diyos, diyan pwedeng ilagay ang babae kagaya na sinabi kanina. Okay, pwede sila sa ayun nga, tingnan natin uli yung pwede sila sa hospitality, mercy, teaching, evangelism, helping or serving. Ayan. So again, if we are going to look at the design of the Lord, talagang yun ang klaro
na hindi pwede na mapunta ang spiritual authority sa babae kundi lalaki ang gagawa niyan. And further, the Bible clearly teaches that. Kung titignan natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Okay? So, itong talata na ito ay very clear, na kung saan ay hindi talaga pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Now, itong magturo na ito, okay, mamaya pag-uusapan natin yan. Ang tanong na, tama ba na magturo o mag-preach ang mga babae sa church? Dapat ba silang payagan? Pero dito muna tayo sa authority o mamuno sa mga lalaki. Okay, so sinasabi po dito na hindi pinapayagan ng Biblia na ang mga babae ay mamuno sa mga lalaki. So spiritual authority ay dapat sa lalaki ibigayan, hindi sa babae. Dapat ang babae ay pasakop siya sa kanyang asawa. Okay? Yun ang disenyo. Hindi dapat siya baliktad. Tapos ilalagay mo pa siya na maging leader ng church, ay hindi pwede. Okay? Pag sinabing leader, yan yung pastor. Gagawin mong ilalagay mo o ibibigay mo yung role ng pastor sa isang babae, ay bawal yun. Binabawal ng Biblia yun. Okay? I hope yan naman ay malinaw na nasa Biblia. At meron pa kahit sa 1 Corinthians chapter 14 ay meron din na similar na sinabi rin si Pablo. Okay? Verse 34, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sa church, pagtitipon ng church or church gathering o gaya ng Sunday service. So sabi ni Pablo, instruction niya, ang mga babae kailangan manahimik sa pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ipasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Okay? Kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyayang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Okay? So nakita natin similar do sa sinabi sa 1 Timothy 2:11 kanina, na sabi ay dapat manahimik ang babae sa loob ng iglesia, o ganun din na sinasabi na naman dito, similar. So meron kasi po yung argument na trying to justify na pwedeng maging pastor ang isang babae, ay yung interpretation nila dito sa 1 Corinthians, meron daw ditong si Artemis daw kasi, yan ay Diyos-Diyosan o paganong sinasamba ng mga taga-Korintong babae. At kaya sinasabi daw ni Apostol Pablo na wag magturo ang babae diyan, because of the influence ng mga member ng Artemis pagans. Tapos parang naging na-convert sa Christianity, kaya pinaliliwanag nila na para maiwasan na makurap, mga something like that. But that argument, kung titignan natin, masusi natin pag-aaralan ng 1 Corinthians chapter 14, nowhere na binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa Artemis pagan. So clearly na hindi yun ang intention o nasa isip ni Apostol Pablo, na dahil may mga member doon na dating pagano, ay binabawalan ang mga babae na magturo. Kung hindi, talagang in general yung sinasabi ni Apostol Pablo
Kasi mapapansin natin kahit kay Timothy, yung nga yung binasa natin kanina, 1 Timothy 2:11, ay parehas ang sinasabi ni Pablo. Yung sulat ni Apostol Pablo ay kay Timothy yun. At si Timothy ay later on ay magiging pastor ng Jerusalem, doon sa Jerusalem, Jerusalem Church. Hindi naman kaiba namang church yun, no? So yun ang isang ginagamit na argument doon sa 1 Corinthians chapter 14, na they are trying to justify na okay lang na magpastor ang isang babae. But again, it is not so. Okay? So, isa pang nais kong explain sa inyo, ang salitang pastor ay kung titignan mo sa original word niya, it is masculine form. Sa original word niya, it is never intended for female. Tingnan natin yung ibig ko sabihin dyan. Tingnan natin itong Greek word. Okay. Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi rito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. Ayan, ano. So, yan dyan yung word na pastors. Okay? Now, if you are going to look at the original, the Greek word of pastors here, ayan, makikita ninyo, ayan, ano, as you can see in your screen, yung definition niya. Sabi rito, of uncertain affinity, a shepherd, literally or figuratively, shepherd, pastor. Yan. Or the word poimen. Okay? Ayan. Now, the word shepherd, okay, in biblical context, it is always applies to men. Okay, sa lalaki, hindi sa babae. To prove that, let us go to the Old Testament. Let's go to the Old Testament in doon sa word na shepherd. Punta tayo sa Jeremiah chapter 3. Okay, so dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15, na mention ulit yung word na pastor. No, and I will give you pastors. So this time it is in Hebrew. Now let us look at the Hebrew of pastor, Ra'ah. Okay, a primitive root to tend a flock. Example, pasture it. Intransitively, to graze, literally or figuratively. Generally, to rule. By extension, to associate with as a friend. Break, companion. Keep company with, devour it up. Evil entreat, feed, use. Ito yung mga ginagawa ng pastor, o pagpapastor. Use as a friend, make friendship with herdmen. Iyan. So, itong herdmen, lalaki yan. Hindi namang sinabing herdwoman, or hindi kaya herdmen, as in letter E, kung hindi herdman. Herdman. Ginawa natin klaro yung man, pero ang basa dyan, herdmen. Okay? It applies to man, masculine o male. Diba? So nakikita natin na if we go to the word pastor itself, never intended for female. It is applied to men or masculine, yung pag-shepherd. Kaya nga in the Old Testament,
wala kang makikita na mention na babae na siya ang nagpapastol, sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, lalaki ang nagpapastor. Okay? And also you have to understand that is in the Old Testament and even in the New Testament, same yung application ng word na pastor. It is masculine, intended for masculine. So yan yung isang gusto nating tignan. Okay? Walang tinawag sa lumang tipan na sa babae kinakabit yung pastor. Gayon din sa New Testament. You have to understand, iba yung prophet sa pastor. Oo, sa lumang tipan may tinatawag na prophetess. Kahit sa bagong tipan, si Prophet Anna o prophetess Anna, dun sa nung dinala si young Jesus dun sa temple. But the word pastor are never use na ang intention ay ikabit yun sa babae. So I hope ito pa lang ay malinaw na na itong argument natin na dapat ba na ang babae ay, or is it biblical for a woman to be a pastor? No. Ang sagot, simple answer is no. Again, hindi ito issue ng kung sino ang mas magaling o kung sino ang mas banal, but this is about the design of God. Okay, disenyo ng Diyos yan. Parang walang pinagkaiba yan sa ang disenyo ng Diyos. Okay, ang lalaki at babae ang siyang mag-asawa. Okay, kahit ano pang pagpapaliwanag mo, kapag lalaki at lalaki nag-asawa, babae sa babae, that is not the design of God. That is dishonoring, and hindi yan holy living. Ganun din. Hindi natin pwedeng i-justify kahit ano pang ganda ng rason mo. Kung hindi mo susundin ang disenyo ng Diyos, that is dishonoring. That is not holy living. Okay? Because God has an original design, and whoever does not follow this design is disobedient to God. And if this disobedient, it is dishonoring. Okay? So, yan. I hope klaro. Maring matanong din natin, bakit pinahihintulot ng Diyos sa panahon natin ngayon na ang daming mga nagiging leader ng church na babae na pastor, o tawag sa kanila pastora, dahil nga babae. Pero again, if we go to Bible, the word pastor are never, Old Testament and New Testament, are never used sa babae kung hindi sa lalaki. Intentionally ang gamit ng word na pastor. So hindi pwede talaga. At pinaliwanag ng Biblia, if we go again to 1 Timothy chapter 2 verse 11, na pinaliliwanag doon na tandaan natin na ang babae ang natukso ni Satanas, hindi ang lalaki. Okay? At dahil doon ay naagaw yung authority doon kay Adan. Dahil itong si Adan, alam niyo nangyari, nakinig siya kay Eva. Ang topic ni Eva, aral ng Diyos. Hindi dapat ang babae ang magtuturo sa lalaki. Hindi nila role yun na magturo na tungkol sa aral ng Diyos. Kung hindi sa lalaki binigay yun, yun ang kasalanan ni Adan. Siya yung, remember, sino bang tinuruan na una ng Diyos tungkol sa aral ng Diyos? Si Adan. Si Adam. Si Adan, tama. Hindi naman si babae, wala pa si babae. So, knowledgeable si Adan sa aral ng Diyos. Ngayon, dumating ang panahon itong si babae, si Eva,
tinuruan niya si Adan tungkol sa aral ng Diyos. Itong si Adan, ano nangyari? Nakinig siya sa kanyang asawa. At yun nga, kinagat din niya yung pinagbabawal o kinain niya yung pinagbabawal ng Diyos. Kikita natin, in connection to prohibiting woman to be a pastor, usurping the authority of men designed by God, nakita natin dyan. Tingnan natin yung talata na yun sa 1 Timothy, tayo doon. 1 Timothy, tingnan natin. Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verse 13, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. So, bakit siya nasabi dito? Yung design ng Diyos. Si Adan ang unang nilalang, kaya dapat lang ng authority ay nasa lalaki kasi pangalawa lang na nilalang si babae. At hindi pwedeng baliktarin yan sa paglalagay natin sa mga babae na bilang silang maging spiritual authority in the church, ay binaliktad mo na yang disenyo ng Diyos. Sabi rito, lalaki ang gunang ginawa, sumpa mangalawa ang babae. Next, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Diba? Nakita natin. In the Genesis account, alam natin yung kwento ron. Punta nga tayo sa Genesis chapter 3. As ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Okay? Nanilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Kung tutuusin, may deception dito sa tanong ni Ahas kasi hindi naman sinabi ng Diyos na kakain. Kung hindi, ang sabi rito, totoo bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain? Ang sinabi, tingnan natin. Balik tayo sa Genesis chapter 2. Ano yung exact na sinabi ng Diyos? At pansinin nyo yung kalokohan ni Satanas. Okay. Verse 8, Genesis 2:8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinalang ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan, verse 10, umaagos mula sa Eden ang isang ilog. Okay, 13, 14, 15. Okay, ito verse 16, ito yung utos ng Diyos. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon. Yun ang utos, huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Okay, tingnan naman natin sa verse 3. Ano naman yung sinabi ni Satanas? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos, wag namin kakainin ni hihipuin yun. Wag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito ay mamamatay kami. Napansin nyo yung dinagdag ni Eva. Ang tanong ng Satanas, totoo bang binagbawal ng Diyos huwag kakain? Sagot ni Eva, huwag kakainin ni hihipuin. Walang inutos ang Diyos na huwag hihipuin. Ang sabi, huwag kakainin. So dito makikita natin na itong si Eva, sa ganyang sitwasyon ng kanyang pagtuturo, ay nagkaroon ng pagdaragdag. Samantalang hindi yun ang sinabi ng Diyos kay Adan. We have to understand, wala pa si Eva nung inutos ng Diyos yun. Si Adan ang nakakalam nun.
Kaya tandaan natin, sa lalaki, ibinigay ang tungkulin na magturo kasi sa kanila, dinisenyo ng Diyos yung revelation ng mga aral ng Diyos. At ang trabaho ng lalaki, siya ang magpapaliwanag sa babae, sa kanyang asawa. Hindi dapat baliktarin yun na yung babae ang magpapaliwanag ng aral ng Diyos. Ayan. Kita natin. Ngayon, kung maglalagay tayo sa church na babae ang magpapastor, siya ang magkakaroon ng spiritual authority. Sa spiritual authority, kasama dyan ang pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi dapat sa babae yun. Role ng lalaki yun. At ang sabi, if we go back to Timothy again, kung may tanong ang babae, ang sabi, meron siyang gustong tanungin, ay hindi sa parang publiko o hindi sa asawa siya magtatanong. Kasi role ni lalaki na siya ang magpaliwanag ng aral ng Diyos, hindi babae. Kita natin yon. Hindi ko ito 1 Timothy 2:12, hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat sila manahimik. Okay? 1 Corinthians 14 yun. Kung babasahin natin 1 Corinthians 14, sabi kung may katanungan si babae, ay magtanong siya sa kanyang asawa doon sa kanilang bahay. Kasi binibigay ang role sa lalaki, hindi sa babae. Of course, sa kaso yan ng pangkalahatan. Okay? Ayan. So, I hope malinaw na hindi talaga pinapayagan ng Biblia na magpastor ay babae. Ang authority na yan ay para sa kalalakihan. Okay? Ngayon may tanong na, ayun nga, bakit pinababayaan ng Diyos na ang daming mga pastor ngayon na babae na sila ang gumaganap ng role na dapat lalaking gagawa? Bakit pinababayaan ng Diyos? Okay? Tandaan natin, we are all under grace. Tayo mga tunay na mananampalataya, we are not under the law, we are under grace. Okay? Kaya kahit may ganyang pagsuway, umiiral pa rin yung grace ng Diyos sa church ngayon. Listen to that. Kaya minsan may mga Kristiyano ngayon na they are violating or not submitting to the scripture. May kapangyarihan o may karapatan ang Diyos na yung consequence of sin ay palagpasin niya. Okay? Hindi, ang consequence of sin dito sa lupa, hindi, take note ang sinabi ko dito sa lupa, pwedeng i-bypass ni Lord. Kaya mayroong mga kasalanan ang mga tunay na Kristiyano ay hindi agad o hindi nila nalalasap yung consequence of sin. Okay? But it doesn't mean na palalagpasin ng Diyos yan, because darating pa noon, 2 Corinthians 5:10, sa mga mananampalataya ay magkakaroon tayo ng pagharap o pagsusulit pa rin sa Panginoon at tatanungin niya tayo, anong ginawa natin dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay pa. At pagbibigay sulit yan, sabi diyan, mayroong gagantimpalaan, meron namang gagantihan ng Diyos doon sa mga hindi nag-submit doon sa authority na itinuturo ng Biblia. Ayan. Katulad nung sa kasalan. Di ba may nagtanong kay Jesus, nasusulat, di pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinag-isa ng Diyos. Pero bakit si Moses gumawa ng kasulatan? At nakita naman natin na pinahintulot yung ganong kalakaran. Ang sagot ni Jesus, nangyari iyon dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao.
Kung sinabi ni Jesus yun, pero makikita natin na nandun yung grace. Dahil doon sa word na pinahintulot yun, pangyayari na yun. Okay? Pero again, paalala ko lang sa mga kababaihan na kinuha yung role ng spiritual authority sa church. Paalala ko lang sa inyo, that is violation to the teaching, to the church today. And that is very clear in the teaching of Apostle Paul. Maaring dahil sa kahabagan ng Diyos, sa grace niya, binibless pa rin ng church mo, ikaw ang naglilider dyan, babae ka. Dahil we are under grace now. We are not under the law. But I remind you, haharap ka rin sa Diyos, pananagutan mo yan sa Panginoon. 2 Corinthians 5:20. Klaro yon kung babasahin natin. Basahin nga natin para makita ng mga viewers natin ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:20. Kaya again, nire-remind ko kayo, no? We have to submit to the authority of the Bible. Kung ano yung pinapagawa sa atin, sa ating mga church, sa ating mga Kristiyano, yun ang sundin natin. Okay? Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Masama ang agawin natin ang role ng isang lalaki na dapat siyang magpastor. Masama yan. Tapos ikaw ang magpapastor, masama yan. Sabi, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. At itong 2 Corinthians 5:10, this is the judgment seat of Christ. Ito ay dito haharap yung mga Kristiyano. Hindi ito yung the great white throne na kung saan doon naman haharap yung mga hindi maliligtas. Paalala ko lang sa mga kababaihan na nagpapastor, ikaw ang nag-spiritual authority dyan sa church. You are disobeying and you are not submitting to the authority of the Bible. Hindi yan ay iba sa speak in tongue. Sabi ng Biblia, huwag ka mag-speak in tongue kung walang interpreter. At kung mag-speak in tongue ka, dapat in proper order, isa-isa, hindi sabay-sabay. Sapat na ang 3 o higit, ibig sabihin siguro mga 5. Because God is the author of order, not of confusion. Sabi ng 1 Corinthians 14:33. Pero kung nag-i-speak in tongue ka pa rin, kahit walang nag-i-interpret, then you are not submitting to the authority of the Bible. May nagsabi na, sabi lang ni Apostol Pablo yan, turo ni Pablo yan, hindi ni Jesus. Wrong. Because Apostle Paul said, na ang aking mga tinuturo ay tandaan ninyo ay mula sa Panginoon. Okay? At kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat pasakop tayo dun sa turo na yan. Okay. So I hope malinaw yan, ano. May exemption. Listen to this. May exemption. Exemption. Ano ang exemption? Na pwedeng magtumayong pastor o leader ang isang babae. Ito ang exemption. May exemption yan Kung walang available na lalaking tatayo para gampanan niya yung spiritual authority. Biblical ba yun? Yes. Tandaan natin. Again, punta tayo sa Old Testament muna. Merong at least 3 incidents na ginamit ng Diyos ang babae in the role of leadership.
Kagaya si sana maalala ko, no, si Hulda yata yun, if not mistaken, ano, at si Barak o Barak o something like that. Yung eksena doon, itong babae, si Hulda yata, ay ginamit siya ng Diyos to lead the people of Israel in the context of war. Dahil katulad si Barak kasi, at that time, duwag. So, duwag siya at natatakot siya. So, paralyzed siya sa kanyang kaduwagan. Hindi niya magawa yung role niya na dapat siya gaganap. So, for a while, ginamit ng Diyos si Hulda. Pero mapansin natin yung temporary yun. Sapagkat nung mahimasmasan na si Barak o Barak, yata, no? Ay, si Barak na ang nagpatuloy ng authority as a leader. So, applying that to the church today, halimbawa lang namatay yung pastor. Lalo yan kung pioneering church pa lang yan. We have to understand that hindi naman lahat ng church ngayon ay malalaking church na at well-established na. Marami ng mga leaders na pwedeng pumalit kay senior pastor. Paano kung pioneering? At let's say na-aksidente yung pastor at wala pang matured o na-train. At meron daw babae na sabi matured na, kagaya ng mga halimbawa punta tayo sa New Testament, si Phoebe, matured Christian yan, babae yan. Kaya pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo yan. Na dalahin yung kanyang sulat. And at the same time, inalaw niya si Phoebe na ipaliwanag din yung kanyang sulat. Pero temporary yun. At marami pang mga eksena sa Bible. Mabasa natin actually in Romans chapter 16, may mga na-mention doon babae na pinagkatiwalaan din naman. Pero sa kabuuan yung konteksto, hindi yung pinagkatiwalaan na sila na yung hahawak sa kabuuan ng authority, kundi puro temporary. So, pwede na for a while, in context of temporary, na babae ang magpastor, okay, until such na meron ng pwedeng tumayo na lalaki na dapat siya ang maghawak ng role na yun. Okay? Ngayon, dapat klaro ito. Halimbawa, gaya ng senaryo ko, yung pastor na, yung church na yan ay pioneering pa yan, namatay kunyari yung pastor na ilagay dyan. Pioneering, ibig sabihin nag-uumpisa pa lang, wala pang trained leaders, namatay. Ngayon, hindi rin agad-agad na babae agad ang dapat ilagay kahit may mature dyan. Okay? Dapat titingnan muna, makokonek muna sa tinatawag na body of Christ. Kung mayroong body of Christ dyan na malapit doon sa church, pwedeng pakiusapan muna yung ibang pastor na for a while, ihandle muna yung church na, halimbawa, namatayan ng pastor doon. Siya muna for a while ang hawak until na mayroong ma-raise na pwede maging pastor doon na lalaki. Okay? Pero, hindi kasi laging ganyan ng kalagayan. Kaya nga yan, depende sa sitwasyon. Halimbawa, nangyayari ito sa totoo. I'm sure of it, nangyayari ito sa ibang lugar. Halimbawa, pioneering church na matay yung pastor. Wala ring malapit na body of Christ. In short, walang pwedeng matawag na tumayo muna na magpastor doon sa church na yon. Meron namang babae doon na matured na. No? Halimbawa, bigyan ko lang kayo ng sample. Kuwari yung tinatawag na pastor's wife. Inaturuan niya yan, na-train niya yan, natuto yan doon sa kanyang husband. May namatay yung husband niya, siyang may kakayahan. For a while, habang may nire-raise na leader doon, at di naman magtatagal, dahil matsagayang pagtuturuan, matsagayang i-train hanggang sa pwede nang ilagak yan.
Pero on the bottom line, temporary yung salita dito, for a while. Hindi pwedeng long term na siya nangahawak. Yun ang exemption. Because we have to understand, in the Old Testament and even in the New Testament, si Phoebe, si Priscilla, kung naalala nyo si Priscilla at Aquila, for a while ginamit ng Diyos na magturo. Kanino? Kay Apollos. Si Apollos, kung tutuusin yan, bihasa na yan sa kasulatan. Pero may kulang sa kanya, yung knowledge niya about the gospel, ginamit yung mag-asawa, at nalinaw doon na yung babae ang isa sa nagturo kay Apollos. Pero sa bahay ginawa yun. So nakikita natin, pwede yung sitwasyon, at alam natin naman yan, may wisdom yan, kagaya ng senaryo sinabi ko, pwede yun. Pero paalala lang, ay hindi dapat yung long term. Kung ang intention ng babae na tumayo for a while na siya magpapastora dyan, dapat hindi rin in the context of spiritual authority. Dapat alam nila yan na tatayo lang ako for a while pero hindi ko to authority. Ito'y gagampanan ko lang for a moment yung role ng isang pastor dahil nga sa sitwasyon na nangyari. Okay? At of course, naniniwala ako in my heart na, di ba, mayroon nga tayong paniniwala sa ating mga reform na lahat na nangyayari hindi aksidente sa Diyos, lahat may reason yan. Basta Roma chapter 14, gagawin natin ito again because we really have faith in the Lord. Hindi naman talaga in the context ng mga agaw ang babae ng authority. O yun, linawin ko lang yun. Dahil kasi kung talagang bawal, totally, kahit anong mangyari, yun ang tanong sa marami. Bakit pinahintulutan ng Diyos sa lumang tipan na magtumayong leader ang isang babae? Pero klaro doon sa context, although inalaw, temporary lahat yun. Hindi long term yun. Okay? I hope klaro tayo dyan. Okay, now let's go to next discussion. Ito, yung sagutin naman ay, is it biblical for a woman to preach or teach in the church? So, ito, meron tayong mixing sagot dito. 1 Corinthians chapter 11:5 may be understood to suggest that a woman can preach in public, but this permission may be limited to specific exemptions. For instance, if no man is available to preach, then a woman may take on the role until a man becomes available. Ayan. So, parehas din yan doon sa pagpapastor. Sa pagpipreach, kung sa pagpapastor ay may exemption, ganun din sa pagpipreach. Same application. Of course, kung may lalaki dyan at merong spiritual authority na nakatayo dyan sa isang church, talagang role niya yun, papel niya yun, siya magpipreach. Kasi klaro naman ang instruction ni Pablo, woman must keep silent in the church. Okay? Not only in Corinthians, but to all Christian churches. Klaro na tayo doon, wala na tayong pagtatalunan doon, napaliwanag na yan. Ngayon, sa pagpipreach, ganun din, lalaki lang dapat ang mag-preach. Preach and teach. Ngayon, naalala ko lang, okay, correction ko lang pala, no? Lahat ng mananampalataya are called to preach but not to teach. Okay? Isa natin mababasa yan. Remember in for example, Acts chapter 1 verse 8, 1 Peter 3:15 pa yata yan, na kung saan ang sinasabi roon na, alam mo sa 1 Peter, sabi roon, sa lahat ng pagkakataon, ay kung may magtatanong tungkol sa pag-asa natin, na kung anong meron sa atin, ay dapat maging handa tayong magpaliwanag. Hindi lang naman pwedeng lalaki yun. Bakit lalaki lang ba mananampalataya? Siyempre kasama babae. So sinasabi, kahit babae yan, dapat handang ipaliwanag
ang pag-asang meron siya. Of course, yan yung gospel, yan yung tungkol kay Jesucristo. Ang kaibahan kasi ng preaching sa teaching, ang preaching kasi all Christian na babae, lalaki, actually kahit nga bata, pwedeng i-preach ang gospel. Kasi ang preaching ay simple lang yan. Actually, ang preaching is just proclaiming the gospel, the good news that we receive, or the salvation that we receive. For example, kahit magsasaka, kahit na sino, pwedeng ikwento kung paano siyang naging mananampalataya. Diba? O testimony. Pag sa testimony mo, siyempre, at the same time, nagpipreach ka dyan kung ano nangyari sa'yo. And of course, may teaching din kasama dyan, pero less teaching yan. Sinabi kasi more preaching it is more on encouragement, or more of exhortation, less explanation. Kung bagsawan, sinasabi mo lang yung naranasan mo, usually. Preaching. And all Christians, babae, lalaki, ay dapat ipinipreach ang gospel. Ngayon, ang teaching ang hindi para sa lahat. At ang teaching usually sa lalaki lang talaga yan, ibinibigay. Pero pwede rin sa babae. Pero merong tawag dito, merong proper instruction si Pablo. Binasa ko na kanina, ang babae pwede siya magturo, pero sa kapwa lang niya babae at sa mga kabataan, all children. Pero hindi siya pwede magturo, especially kung nandyan na mga spiritual authority o mga lalaki na dapat siyang nagtuturo, hindi na papel ng babae yun. Kaya pag sa service, hindi na sa babae yan. Okay? Tama. Pero pwede siyang magturo kung puro babae lang. At take note, yung tuturuan din niya dapat, sabi doon ay young din. Mga young, mga kabataang babae din. Pero it's not really necessary na puro kabataan. At makikita natin dyan, sa mga ang babae, pwede siyang magturo sa kapwa niya babae, pero hindi sa lalaki. Okay? So I hope klaro yan. Dahil nga James 3:1, sabi dyan, hindi nga lahat ay dapat maging tagapagturo. Kung sinasabi i-generalize, hindi lahat dapat magturo, klaro yan na, lalo na sa babae, hindi ka basta-basta dapat magturo. Okay? Dapat may proper order yan. Kaya dito sa church na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, may leader tayong babae rito. At siya yung pinapayagan natin magturo sa children ministry. Kasi nasa Bible naman yun. Ayan. So yung tanong doon na is it biblical for a woman to preach or teach in the church? Dito sa 1 Corinthians 11 verse 5, basahin nga natin na malinaw dito na pwede silang mag-preach. Okay? Basahin natin. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe, preaching yan o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos na walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahiyan. Okay? So makikita natin dito ang konteksto kasi dito ni Apostol Pablo, kasi noon kapag nanalangin ang mga babae, required sa kanilang may talukbong ang ulo, at ang lalaki dapat walang talukbong. Ayan. Kung ayaw magtalukbong ng ulo ng isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahiyaya sa babae ang magpahit o magpagupit ng buhok. Dapat siyang magtalukbong. Hindi dapat magtalukbong ng ulo. So, again, yung pagtatalukbong, kapag halimbawa na maghahayag ng mensahe ng Diyos ang isang babae, ay tanda yun ng pagpapasakop niya na sa authority ng spiritual church. Nagsasalita man siya, pero yung kanyang pagsusuot ng talukbong ay hindi, kumbaga sawan, hindi dapat siya makita. Kung hindi, yun ay tanda ng kahit siya yung nagpipreach,
kumbaga sa kwan, under the authority pa rin ng isang lalaking pastor. Dahil sinasabi ngayon, inuulit na naman, na kapag lalaki naman ang magpipreach, dapat wag siya magtalukbong. Ayan, nakita natin, ano? So, the point is, binanggit doon yung babae na maghahayag ng mensahe mula sa Diyos. So, klaro diyan na noon, first century AD, inaalaw naman ang babae na magsalita ng mensahe mula sa Diyos. In short, preaching. Allowed naman. Kung allowed silang manalangin, allowed din silang magbigay ng mensahe mula sa Diyos, which contrast do sa 1 Corinthians chapter 14 na pinaliwanag ni Pablo, isa-isa sa inyo ang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Siyempre, dun sa church gathering, maaaring merong babae dyan. So, allow naman sila. But again, not in the context na aagawin niyo na yung spiritual authority na para sa lalaki. Okay? Tingnan natin, ano. The word pastor, as used in Bible passages like Ephesians 4:11 in the New Testament and Jeremiah 3:15 in the Old Testament, is in the masculine form in the original Hebrew and Greek. Therefore, applying the term pastor to woman may be considered a misapplication. The correct term for female minister, as stated in 1 Timothy 3:11, is diaconess. Ayan. So, sinasabi dito, actually, na-explain ko na yan kanina, na sa Bible passages, yung word na pastor is applied to masculine form. Sabi yan, it is in the masculine form in the original Hebrew and Greek. Kaya, the word or the term pastor ay misapplication yan. Kasi sa lalaki, talaga intentionally ikinakabit ang tawag na pastor. Ang dapat itawag sa mga babaeng leader sa church, para maiwasan yung misconception or misapplication, ang tawag is diaconess based on 1 Timothy 3:11. Yan, ano. So, sinasabi dyan, hindi dapat pastor ang itawag kasi sa babae o pastora. Ang dapat itawag sa kanila, diaconess o manggagawa or minister sa English, pwede. Kasi ang word na minister, ang ibig sabihin niyan service, giving service, ministering for the Lord, giving service for the Lord. Ayun. So, ngayon, again, since hindi naman talagang kumbaga sa na it is not really dogmatic, sabihin natin itong pagtawag-tawag in a term, kasi kumbaga sa nakasanayan ilan nga lang kasi talaga ang nakakaalam at napagpapaliwanag ang kagaya ng ginagawa natin ngayon, kaya akala ng iba okay lang yun. Okay, at yung iba tinatawag na pastor o pastora, hindi naman in the context na ang mindset o ang tema spiritual authority siya, nakasanayan lang. Ika nga, yun ang kadalasan nangyayari, diba? Nasanay, kahit nga ang mga bata di naman nila naiintindihan, itinatawag nila yun. Okay, but for the sake of knowledge, it is safer and it is more advisable na wag tawaging pastor ang isang babae. It's better is minister or diaconess. Tingnan nga natin yung sinasabi dito sa talata natin sa 1 Timothy 3:11. Ito. 1 Timothy chapter 3.
1 Timothy chapter 3 verse 11. Gayon din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirampuri, mapagtipi. Anong pinag-uusapan dito? Actually, about leadership ito eh. Una dito sa verse 1, umpisa mo sa verse 1, yung leadership dito na sinasabi ay para sa pastor. Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa, actually pastor ito. Okay? Yun natin yung note niya. O kaya obispo o bishop, or in short, overseer, no, ng iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa. So yan, bishop or pastor yan. So from verse 1 hanggang dito sa verse 7 ay para yan sa pastor. Ngayon, beginning from verse 8, ito na yung diakon or elders, sabihin na natin. So, pastor dito sa una, from verse 1 to 7, verse 8, beginning from verse 8, yan naman ay yung sa mga elders, ang mga tagapaglingkod. Elders naman yan. Okay? Tagapaglingkod o kaya ay diakono. Naman ay dapat ding maging kagalang-galang. Okay, at ito'y obviously lalaki ito. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya sa ating ipinahayag. Saka sila gawing mga tagapaglingkod or diakon or elders of the church. Ngayon, itong mga elders ng church, pagdating sa verse 11, gayon din naman ang kanilang mga asawa. So, nakita natin, lalaki, diakon. Pagdating sa babae, diakones ang tawag dyan. Kaya makikita natin na may diakones. So, tatlong group ang makikita na dito. Una, pastor, sumunod, elder, sumunod, or diakon, diakono. Pangatlong grupo is diakones. Gayon din naman ang kanilang mga asawa, at hindi lang ito sa mga may asawa. Hindi in general. Kasi kung titignan mo ang footnote ng D, ang sabi rito, o kaya'y mga babae. Mga babae. Hindi lang yung mga may asawa. So, ibig sabihin, nakikita natin dito na ang dapat itawag sa babaeng ministro ay either diakones. Ayan, hindi pastor. Sa ating Pilipino, may tinatawag tayong pastora. Medyo okay pa kasi hindi naman doon pastor. Pero yung konsepto niya, of course, parang pastor din yung ginawa mo lang babae. So, hindi pa rin pala safe. Hindi pa rin safe. Okay? Kaya, manggagawa na lang na babae o hindi kaya ministro o hindi naman pwedeng sabing ministra o basta ministro. Ayan, At again, actually, hindi naman talagang gaanong ginagawang stricto ito sa church ngayon. Dahil nga, gaya ng paliwanag ko kanina na maraming nagtatawag ng ganito sa babae, pastora. Pero they don't really mean na ang kahulugan nila is spiritual authority. Nakasanayan lang kasi. Lalo na sa mga kabataan, hindi naman nila naintindihan yung kanilang sinasabi. Ginagaya lang yung mga adult, at yung mga adult na yan, nasanay lang sa iba na hindi naman napaliwanagan. Pero ngayon, na alam na natin, let's try our best na wag na nating tawaging pastor ang mga babae. Ano na lang raw, pastora. Pero for the sake na wag may matisod, kasi maring dumating ang panahon na magsasaliksik yan, mag-aaral yan. Actually, may mga churches, kulto pa man din, na nagtuturo na hindi talaga pwedeng mag-leader as a spiritual authority ang isang babae. Mamaya, may member tayo na marinig yung teaching nila, baka isipin pa nila na tayo yung mga false teacher.
dahil hindi nga natin ina-apply ito ng maayos. Pero ang totoo, tama naman ang teaching natin, ano? Kaya lang dahil sa kulang na paliwanag at pinapractice nga natin itong nakaugalian, pwedeng may matisod kasi. Kaya it is safer, wag nating tawaging pastor ang isang babae. Siguro pati na rin pastora. Kasi parehas kasi halos yung konsepto so yun lang. But again, gaya na sinasabi ko, ano yan church under church administrative kasi yan pero naniniwala naman tayo na it will not affect our salvation as long na tama ang understanding do sa salvation. Yan is a matter of church administrative kasi. Kaya lang, again, may paalala ako, although we are under grace, not under the law, pero still 2 Corinthians 5:10, darating ang panahon na bawat hindi natin maayos na pagsunod sa ating paglilingkod ay pwede nating ibigay pagsusulit yan sa Panginoon balang araw. Amen? Yan. So, I hope na nakatulong itong discussion natin ngayon, ano? Bear with me kasi talagang nagputol-putol itong video natin kanina. Kailangan pala ito ibabad mo ng ganito para ganito tuloy-tuloy. So abangan nyo yung podcast, i-edit ko yun para tuloy-tuloy at mapaiksi ito para mas for your better tag dito, para mas maayos ang inyong pakikinig at mas maunawaan yung naging topic natin ngayon, So yan, looking at the comment section, wala naman tayong nakikitang nagko-comment, walang violent reaction so far. Ayan. So sige, preview tayo, review. So yan na yung sagot, balik tayo sa una. So yan yung tanong, is it biblical for a woman to be a pastor? No. Yeah, in the context of spiritual authority, no, because spiritual authority are designed by God to men, okay, not to women. Is it biblical for a woman to preach or teach in the church? Yes, preach is allowed under the affirmation of the male pastor or spiritual authority, but teaching also allowed, but again under the affirmation of the male pastor, so yes, women can preach or teach as long it is under the affirmation, or ibig sabihin under sa pahintulot ng lalaking pastor o nung spiritual authority. Okay? At dapat hindi yan kapalagian, for a special situation lang yan. Dahil role ng lalaki ang siyang mag-preach at mag-teach in the church. But again, teaching or preaching, if it is given to women, hindi pwedeng in the church o kabuuan na doon ng lalaki at mga babae halo-halo. It is only allowed for the tawag dito sa kapwa babae lang, kung yan ay magiging regular na pagtuturo ay dapat babae. Pero pwede kung paminsan-minsan lang magturo siya sa church, halimbawa Sunday service, gaya ng sabi ko, of course, depende sa sitwasyon. Pangatlo, is it biblical to call a woman a pastor? No. Hindi talaga pwede. Kasi pastor is a masculine form. If we are going to
look at the original word, and it is intended to be applied to men, never applied to a woman. Okay, so nakita natin kanina yan. So kung hindi sila dapat tawaging pastor, ang mga babaeng may role ng nabigyan ng leadership sa church, ang pwedeng itawag sa kanila ay diaconess or ministers o manggagawa. Yan ang pwedeng itawag sa kanila. Yan. So again, itong topic natin ito, since we are under grace, not under the law, may mga gumagawa, pero pinagpapala pa rin ng Diyos because we are under grace. But, remember, all sin have consequences. Sigurado yan sa 2 Corinthians 5:10. Lahat ng nagsuway dito, they will face consequences of sin when we face our Lord Jesus Christ. At kung ano yun, consequences na harapin, hindi ko na alam. Pero sigurado, sabi ng 2 Corinthians 5:10, mabutit masamang ginawa mo bilang isang mananampalataya ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon yan. So reminder sa mga tumatayong spiritual authority na babae sa mga churches ngayon, I'm just reminding you, we have to submit to the authority of the Bible. Yun ang sinabi, yun ang sundin natin. Yes, your church is being blessed today, and it will be blessed tomorrow because we are under grace. But a reminder, pagharap natin sa Panginoon, sasagutin mo yan, yung ginawa mo na disobedient sa turo ni Apostle Paul. Okay? Yan, so dyan tayo magtatapos.